Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po syempre ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, kay God, sa Holy Spirit, sa Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, and Elementals. Pero po ngayon is kukuha po tayo ng message mismo. Kukuha po ako ng reading mismo sa isang client, no? So, we have the walk-in client here. So, syempre, sabi ko po sa kanya, huwag na po magsalita, huwag po mag-react. So, kung ano man po yung ibababa ng baraha. So, nais ko po magpasalamat po doon sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, and syempre doon po sa mga bagong subscribers. And sa mga nagpa-heal kanina, nag-live po ako kanina sa healing. So, panalangin ko po ang inyong tuloy-tuloy na paggaling at abangan nyo po muli, no? Kaya po maganda po talaga is mag-subscribe po kayo sa ating channel and click nyo po yung notification bell para po pagka nagla-live po ako or meron po tayong live na healing session and or tarot reading na live, is mag-update po siya or magno-notif po siya sa inyo. Okay, so sa mga baguhan po dito, sa mga bago po no, na nandito is ako po ay tarot reader and divine healer. So sa mga gusto po magpa-appointment, nandiyan po sa description box po ang aking contact details, mobile number, WhatsApp, and Imo apps. Then po ang ginagamit ko para po sa reading. Okay, so mag-let us pray po muna bago po tayo mag-start ng ating reading for our client for today's video. Reading pala, sorry. Okay, so let us pray. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, ang mga cards na ito, para po makapagbigay po ng mensahe para po sa aking kliyente ngayon, nang sa ganun po ay masagot ko po ang kanyang mga katanungan, manamkaroon po ng magandang kasagutan ang kanyang mga katanungan. Naway kami po inyong iligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman na tukso. At bigay po ng kagalingan ng lahat po ng may mga karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so sa mga tao po or sa mga subscribers ko po dyan na nahihinaan po sa aking voice, pasensya na po. Better po kung medyo mahina po ang dating. Suot na lang po tayo ng ng earpods or earphones, mga ganyan. Pasensya na po. Okay? So, start na po tayo. So, katok. 3 beses. Isa pa. And last. Okay, so let's get it on. Okay, so let's see kung ano ang message. Parang mas gusto ko yung ganito sa mga walk-in. Saka na lang ang reaction after the reading. Off cam. Para alam niyo yun. Okay, so let's see what's the first card. Okay, so for the last card, no, is this one, animals. So literally, ito pong person na to is talaga pong animal lover. Maybe meron po siyang mga ang tawag doon, pakiramdam, or maybe meron siyang mga past na medyo yung kalungkutan niya po, parang dinadivert niya po sa pag-aalaga po sa kanyang mga pets. Pwedeng gano'n, ano? Or maybe, andito po yung talagang gusto niya ng extra care, no? From mga nakapaligid po sa kanya, mga tipong gano'n. Or maybe,
Longing din po siya dito for some father figure, mother figure, mga tipong ganon. Okay, so let's see kung ano pa. Gosh, buti na lang di bumagsak. Okay, so now is, ito po no, ito is past po kasi ito, no? So we have a swindler here. So ito po is, sinasabi lang po dito na parang many times, no? Maybe meron pong panloloko, or meron po ditong nagpe-pretend, no? Kasi we have the mask also here. So parang ito pong client ko na ito is andito yung many times na rin po siya naka-experience ng hindi lang mga swindler, no? Hindi lang mga ganyan tao, kundi mga ang tawag doon, maybe may mga manipulation din po na involved, or parang tipong meron ako nasa isip ko more on yung parang minamanipula na dinidiktahan, mga tipong ganon, itong taong to, itong aking client ngayon. So now is, pero andito naman siyang nalaman niya naman yung mga katotohanan actually dito sa mga gumagawa sa kanya ng hindi magaganda or betrayals, no, dito sa client. Okay, so we also have the bully and government, nature worship also. Okay, so bully. So maybe this is from childhood, no? Maybe meron siya mga experiences na nabubuli siya, maybe from friend, pwedeng from school, or hanggang sa nagkaroon na ng isip, maybe from work, mga ganun, or kahit sa mga kasama niya sa within sa family circle nila, mga ganun. So now is andito yung government, which is ang gusto niya sanang mangyari dito, no? Or eto kasi is government is parang andito yung meron din siyang parang ipinaglalaban, or maybe meron siyang gustong mangyari din sa buhay niya, maybe baguhin, no, some changes sa buhay niya. So this is more on a personal matter. Okay, so parang ang lumalabas po dito, no, is merong abandonment na nangyari. Ang sakit ng tiyan ko. Oh, we have, eto muna, nature worship. So dito sa nature worship, parang etong client ko na to is more on parang into rin siya, into nature, though hindi naman ganun kalalim. Pero ang nakakatuwa dito kasi itong client ko na ito is a warrior, no? Maybe because of mga past experiences niya na ito na rin na nagpatibay sa kanya, Rico. O nagbigay ng kalakasan, no? Or alam mo yun, yung strong personality na meron siya ngayon is dahil dito sa mga past. So dito is protected siya because of andito rin yung Eye of Horus. Anubis is andito rin. So, as a warrior po, no, is andito yung protected siya by the divine. We also have the Ankh. Nandito rin yung Ankh. And even yung Eyes of Ra, andito rin. So, this is from also from Egypt. Yung ancestors niya is maybe from Egypt, no? Hindi lang maybe, kundi talagang from Egypt. Okay, so dito is marami din mga trauma, no? Marami din trauma na talagang napaglabanan atong si client. So, kung sino po yung makaka-resonate dito, paki-click na lang pag-subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell. Okay? So, what else? Ang bilis, Okay, so this, yes. Okay, so we have the rise of civilization here. So, itong client ko na to is meron din siyang, yes, halos lahat naman po tayo is we have, alam mo yan, may mga dreams po tayo na need natin to fulfill. So this one is this person or this client, no, is andito yung perseverance, no, is pumapasok din po dito yung perseverance. Parang ang dami niyang kasi kailangan ding i-develop. Pero more on personality, kailangan meron siya, and kailangan niya ring i-organize kung ano man yung mga nangyayari sa buhay-buhay na sa ngayon. Okay, so we have the
rebellious, charing, and performer. Wow. Okay, so ito naman is ano din ano, skilled, no? Though meron po ditong rebel which is at times maybe na-experience din itong client ko na to ang hindi naman totally rebellious, no? Pero andito yung may times na parang meron din siyang alam niyo yun, parang hinanakit hindi lang sa paligid niya or sa tao mga nakakasalamuhan niya, even sa sarili, mga tipong ganon. But andito naman yung kaya niyang i-overcome yung mga ganito. Yun nga lang medyo matagal. So ito is medyo parang kailangan niyang parang i-divert sa mga bagay-bagay na malilibang siya, yung mga tipo. Parang yun na lang yung ano niya pinaka way, no, para malibang or maalis yung mga negative thoughts niya. We also have extraterrestrial. Wow, alam nyo, ang daming ano nito, ang daming bantay nitong taong to. So, bukod dito sa ancient ancestors niya, mga ganon, no, is meron din siyang extraterrestrial or more on universe is pabor din sa kanya or nakasupport din sa kanya, the universe, no. So, for sure, itong taong to is nagkaroon din to ng mga struggles. Yun nga, yung trauma. And we have the enslavement. Yes, eto na nga, no? So, nagkaroon siya dito ng mga pagsubok din talaga sa buhay to the point na parang ngayon, parang natatrap, parang gano'n, na parang alam yung tipong hindi niya alam kung saan siya papunta, hindi niya alam kung anong way, kung saan, yung mga gano'n. Parang walang direksyon ng buhay niya, no? Actually, this is past. Ito yung past niya. Hoping magbago ng no, recent or lalo sa future. Okay, so for the last card, okay, so religious devotion. Yes, so andito naman yung ito namang person na to or itong client na to is andito naman yung into ano pa rin siya, yung communication niya kay God is okay naman. So andito naman yung alam niya kung saan siya tatawag, alam niya kung kailan siya tatawag, alam niya kumbaga kakampi niya rin ng Diyos dito. So andito yung religiously is talagang connected din siya kay God. So ito yung parang one of her ways or his ways na ma-overcome din yung mga fears niya sa buhay. Ito muna pala. Sana mapindot. Okay, so for the next deck. Okay, so marami talaga siya mga alam niyo mga pangarap, marami pa siyang na gusto niyang ma-fulfill sa buhay. Maybe marami siyang mina-manifest, no? Sa ngayon kasi is andito yung ang dami pa rin gumugulo sa isip niya. Maybe may mga dreams din siya na magulo, no? Merong mga positive, meron din mga negative, and ganoon din naman sa buhay niya na parang gusto niya hangga't maaari is mag-turn yung mga plano niya na alam niyo yun, mapagtagumpayan niya kaagad. But sa nakikita ko naman dito is meron namang angel na nag-guide sa kanya. And warrior din siya actually. Though ngayon is kaka-experience siya ng medyo heavy, no? Meron tong problema. Na pilit niyang sinusolusyonan dito sa Seven of Wands. Pilit niyang ano mo yun, parang survival, no? Parang ganun siya ngayon. Pero andito yung pinipilit niya naman na nagawa ng paraan ng lahat. The Sun. So, dito naman is kumbaga, alam niyo yung medyo parang magulo or parang hindi mo na kung sa kapapasok, sa kalalabas, pero andito yung The Sun which is isa lang naman ang ibig sabihin nito. Kumbaga, end of the day, ang mangyayari dito kahit na masalimuot at pinagdadaanan niya sa ngayon
is andito naman yung end of the day is magiging magkakaroon ng light or magkakaroon ng solusyon, no? Kahit na talaga naman ganun ang buhay, talaga kailangan natin may pagdaanan muna bago tayo makakuha ng success sa buhay. And here's the success. We have the Six of Wands. So, in time, or maybe isa sa mga pwedeng mangyari sa kanya is, maybe meron siyang isang skilled, or maybe sa work, no, is andito yung magkakaroon siya ng, kung mayroon man siyang work, is andito yung magkakaroon ng promotion, or marirecognize siya in public. Or kung wala pa namang work, maybe andito yung mai-impressed sa kanya yung mga hurado or yung mga kung sino man yung i-interview sa kanya. Kung yun sa mga hindi pa wala pang work. Okay. So, dito naman sa Knight of Cups and the Hermit, since dalawa tong bumaba, so parang meron din siyang mga iniiwasan, pero meron siyang mismong target, o parang meron siyang gustong i-point na mangyayari sa buhay niya, na eto, halimbawa gusto niyang maging doktor, may mga ganyan. So, ito yung parang gustong-gusto kong maging doktor, pero parang hindi lumalapit sa akin yung, alam niyo yung parang sa singer, gustong-gusto mo yung kanta, pero yung kanta ayaw sa'yo. Yung gano'n, parang kasi sintonado kayo, mga gano'n. Parang kung ikaw, gusto mong maging doktor, pero parang pang nurse ka lang, no? So, wag mo ipilit. Kung hindi dapat, wag ipilit. Kasi, hindi maging magandang outcome. Okay? So, we have the Tower. So, andito ngayon, laban, no? Andito yung laban to the point na parang gusto mo na i-give up, gusto mo na give up, or parang, andito kasi yung, parang, lahat ng mga test, or lahat ng mga pinapasok mo, or maybe, for some of you is, andito rin yung parang ina-applyan, or maybe, pinasok, no? Is parang andun yung, parang walang success, parang laging kailangan kong lumabas. Or for some of you naman dito, no, kahit itong si client, no, is kailangan niyang lumabas na sa comfort zone, no, or kailangan niya mas maging flexible, no, para alam mo yung mapagtagumpayan. Kasi sa nakikita ko dito, merong natatakot, meron namang naging success, meron namang parang kailangan niya ng awareness. And now we have the Two of Cups. So merong mga offers, no, may offers, may mga unexpected, or maybe this is from your past person, past relationship, pwedeng ganon, na mag-o-offer sa'yo, or maybe one of your family member, no, na mag-o-offer ng help, maybe ganon. Yes, kasi andito ang Nine of Pentacles. So, ito yung mag-guide sa'yo para makapunta ka or makapasok ka sa panibagong chapter ng buhay mo, na magkakaroon ka na ng growth sa lahat ng aspeto. Na lahat is magkakaroon ka ng, kapanatagan sa buhay. Okay? So, last deck. Wisdom. Okay, so here's a wisdom. Okay, so let's resume. Okay, so we have the wisdom card. So, yung inaasam-asam dito ng client, no, this person, is, alam mo yun, na magkaroon ng harmonious life or family, no, is marireach niya naman to. Or maybe meron din dito ang time na maybe meron siyang pinapangarap na maybe makarating sa lugar na makakapagbigay sa kanya ng alam mo yon, sagot, no, sa mga sagot sa mga katanungan niya. So, i-guide din siya rito ng light. Magkaroon ng happy family din. Siya mismo, no, itong person na to is, andito yung magsa-success naman siya dito, magiging successful naman. With her dog. With his dog. Okay? Kasi may nakita kong doggy dito.
Okay, so we have the fertility. So ngayon po, no, is andito yung ah andito yung marami siyang ano, pero yung heart chakra niya naman dito is ano na, activated, or parang andito yung unti-unti naman is nagkakaroon na ng naghi-heal, no, from the past na maraming pagsubok na nangyari sa kanya. But andito na siya sa parang recovery, or na-overcome niya na ang lahat. Okay? So what else? Last 3 cards. Trapped in fear. So, marami siyang fears, no? So, ito kasi is a future card na to, no? So, parang, till now, is nandito pa rin yung mga fears, no? Na parang, nakakulong pa rin siya hanggang ngayon sa, maybe from the past, no? Marami pa siyang gustong alamin from the past, or parang, to convince yung sarili niya na kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. Yung mga tipong ganun. Kasi parang ngayon is andito siya sa um, blank, or parang andito yung madilim. Parang hindi niya pa nakikita yung right path or yung path. But here sa wisdom kasi is consider ko to na dito siya dadalhin, since this is the first card, no, ng third deck. Pero this is ano na last na to, and this is for your future. So andito yung meron ka pa rin fears na may encounter sa future, pero andito pa rin yung mangingibabaw pa rin yung light, at mapagtatagumpayan mo pa rin. I mean, matatalo mo pa rin yung takot na yan. O, diba? Pareho lang sa wisdom and dito sa foundation achievements. So, in God's perfect time po talaga is talagang andito yung kung tayo po ay magiging diretso lang, at patuloy po tayong mananalig, kumapit, maniwala sa Panginoon, Diyos Ama, is makukuha naman po natin lahat ng mga nais natin. Yun yung minamanifest natin, pinagpipray natin, mga wishes po natin, ma-achieve naman. That's why andito rin yung foundation and achievements. And as you can see, meron po ditong rainbow, and house, family. So, maybe ito rin yung isa sa pinapangarap niya, makakapag-asawa pa ba ako, mag-aasawa ba ako, or sa family niya mismo, kung mabubo, maybe merong wasak, kung mabubuo pa ba, mga tipong ganon. Pero lahat naman to is magto-turn into positive naman. So, magkakaroon lots of changes, pero this is, itong foundation and achievements na to is about sa personal talagang buhay niya. Hindi na to para dun sa mga nakakonect lang sa kanya, kundi sa mismong buhay niya, na kung pinapangarap niya na magkakaroon ng asawa, magkakaroon ng partner sa buhay, magkakaroon ng jowa, magkakaroon ng anak, magkakaroon ng anak, at magkakaroon ng bahay, magkakaroon ng lupa, yon. Okay? Heart chakra, yes, as I told you, talagang ang heart chakra niya is unti-unting nagkakaroon ng heal, but meron pa rin konting kirot, yung mga tipong ganun. Parang alam niyo yun, parang nandito siya sa pagka-floating when it comes to more on emotions, no? Or emotions, and more on emotions. Kasi andito yung, pero andito naman yung unti-unti is nag-heal. Unti-unti na siya nag-heal. So, ang kailangan lang niya po dito is alamin talaga, or makapag-decide na ng maayos kung ano ba talaga yung mga needs niya sa ngayon, at kung ano yun sa future. Okay, so for the last 2 cards na lang. Medyo nabitin ako dun sa heart chakra. Shadow. And love begins. Wow! Okay, so since nakadikit po siya dito, or nakakonect po siya sa achievements and foundation achievements, itong love begins, and this is overflowing. So and it's number 1, no, sa card. So ibig sabihin po nito is this is talagang confirm na there's a new beginning sa buhay niya. Dito naman ako nag-jump na naman ako doon. So dito muna tayo sa shadow. So sa shadow is kailangan pong meron po talagang moon, and meron din pong sun. So, ang kailangan po dito is balansehin po yung maybe mong moods, or maybe yung mga nangyayari po sa buhay niya. Parang kailangan niya pong timplahin. Kailangan may formula para maging perfect, or hindi man perfect, at least, no, na andun yung target niya, or panlasa niya, mga tipong ganon.
kailangan templado, no? Templado yung kahit sa buhay, hindi lang sa diba, sa pagluluto, ganun. Kailangan kasi lahat balance. Hindi po pwedeng lamang ang suka sa alat pagka nag-adobo ka. Kailangan dyan balance yan, kundi masyadong aalat, masyadong aasim. So, kailangan po dito is balance. Kailangan balansehin para ma-reach na tong love begins, prosperity, overflowing, no, and new beginning ng chapter ng buhay niya. So, para lang ma-summarize tong reading na to, no, or para to make this reading short, ang pinaka key, no, dito is kailangan lang talagang mag-focus, no, kung ano talaga yung mga plans, no, para sa future na and forget the past, no, alisin na yung mga masasakit, mabibigat na nakaraan, yung mga ganon, para maka-move forward. Kasi kailangan po natin talaga i-let go, let God lahat ng mga trials, no, struggles na nangyari sa atin sa buhay. Lahat naman po tayo, wala pong exemption dito. Lahat po tayo is talaga nakaranas ng mga dagok sa buhay, pagsubok, no. So, ang kailangan lang po natin dito para magkaroon tayo ng growth is ibuga po natin yan lahat and i-surrender po natin lahat yan sa Panginoon para ito po is ma-reach, no, itong lahat ng future na to, na which is ang gusto for sure nito ng ng client ko ngayon, na maybe natatakot siya baka mamaya andito yung hindi na makapag-asawa o hindi na magka-jowa, baka may pag-iwanan ng panahon, kaya andito rin yung isang trap in fear. But andito kasi yung parang traumatized, maybe may trauma rin to sa love life, or parang kasi andito po yung heart chakra but andito yung fertility. So ibig sabihin nagkakaroon na rin po ng maybe nagkaroon to ng issue sa past niya na relationship, na maybe now is andito yung nakikipag-ayos si person, but andito yung hesitant siya na tanggapin yung mga kung ano-anong offers, mga tipong ganon. But andito yung unti-unti siya nag-heal, unti-unting parang may realization din, no? So now andito yung sinasabing confirmation na talagang okay na naman yung heart niya, maybe to welcome yung bagong tao or to forgive maybe 80 to 90% yung person na may nagkaroon sila ng problema before. Okay? So, ang kailangan lang po dito is focus, no? So, sa mga naka-resonate po dito at gusto po mag-personal reading or private reading, nandiyan po sa description box ang aking contact number. And sa healing, ganun din po, no, kung sino po gusto magpa-appointment. Meron po tayo dyang contact details sa description box. Pakiclick na lang po yan. And sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, nandiyan po ang subscribe button. Pakiclick na lang po at paki-like and share and press the notification bell also. Para po update po kayo lagi sa ating mga readings or live, especially sa mga healings, no? Okay? So, bow your heads para po sa healing again. Okay, so maraming salamat po and love, peace, and hope. Bye! God bless!